ebidensya? Ano po ang ano ninyo dito, sir? Take. Yun nga po, dun sa mga critical na alegasyon niya laban sa pamilya Duterte, partikular na dito kay Vice President Sara, pati kay Pangulong Duterte, wala naman siyang katibayan, 'di ba? And sa isang sinungaling, convenient 'yon na yung mga aligasyon mo laban kay VP Sara at kay PRRD katulad ng mga cash deliveries, di umano, pati yung mga instructions nila na verbal lang at saka over the phone na prepaid numbers ay talagang hindi verifiable. Napaka-conveniente niyan para sa isang sinungaling na wala naman talagang ebidensya. Pero fatal din siya kasi ibig sabihin hindi niya mapapatunayan yung mga paratang niya. Opo. Ang lagi niyang sinasabi at parang laging laman ng mga larawan ay pinapakita po niya ay dahil miyembro daw siya ng grupo, parallel group na Isip Pilipinas. Sa pagkakalam ninyo, hanggang doon lang ba yung involvement niya ni Madriaga po? Yun ang dun sa buong salaysay niya. Baka yun lang ang totoo. Yung na siya yung bumuo ng Easy Pilipinas. Pero alam mo, itong Easy Pilipinas kasi parallel support group ito, Admare, na ang ibig sabihin ng parallel support group, volunteer group ito na walang opisyal na kaugnayan doon sa kandidato. Kumbaga, nagkusang loob lang tong mga individual na to, bumuo sila ng grupo para magtulungan para suportahan ang kandidatura ni VP Sara. So wala silang official na ugnayan, kundi volunteer sila. Ngayon, so totoo na binuo niya yung grupo na yon. Ang hindi totoo is yung paratang niya na si VP Sara daw ang nag-utos sa kanya na buuin yon. Tapos nga itong sa supplemental affidavit, biglang napasok na rin si Pangulong Duterte doon sa equation na kesyo pinondohan ba yung Easy Pilipinas ni PRRD at ni VP Sara. Hindi po totoo yun kasi hindi nga po kilala ni VP Sara itong si Ramil Madriaga. At so far, sa lahat po natin sa lahat po ng nakausap natin na malapit kay dating Pangulong Duterte, lahat din po sila nagsasabi hindi rin nila kilala itong si Ramil Madriaga. Of course, hindi natin makumpirma mismo galing kay PRRD kasi nasa ICC siya. Pero yun po ang lumalabas. Wala pong may kilala dito sa mag-ama kay Ramil Madriaga. So, imposible po talaga yung mga sinasabi niya na kesyo ginamit siyang dummy ni Pangulong Duterte for money laundering or ito naman si VP Sara, pinag-utusan siya na magdala ng mga kaperahan kung kani-kanino, na humingi sa kanya ng tulong, itong si Man Scarpio. And by the way, hindi lang isinasa publiko ito pero na-inform kami ng Office of the City Prosecutor of Taguig na nag-file din ng separate perjury case si Attorney Man Scarpio dito kay Ramil Madriaga doon sa mga alegasyon na dinadawit siya. Opo, no? Kasi larawan lang yung ano kumbaga, doon pa nga sa explanation din na si Attorney kilala ang kakilala ni BP Sara sa isip na siya pala ang inimbita sa inauguration at hindi itong si Madriaga, pero si Madriaga ay siyang ipinadala ni kilala bilang proxy kasi nga mayroon siyang lakad. Kaya nandoon siya, present siya doon na nakabarong at during sa inauguration ay nakabigyan siya ng chance na makapagpa-picture, attorney, which is yun ang kanyang ginamit na basehan na close. Ganyan sila ka-close. Ay, masyado malayo. Ganyan sila ka-close daw ni BP Sara. Yun nga po na-explain mo naman. Yun ang napatunayan natin doon sa perjury complaint. Meron tayong testimonya mula kay Attorney Ryan Kilala at pati na ebidensya
by way of invitation mula sa inauguration team para kay Attorney Ryan Kilala na mag-attend ng inauguration bilang kinatawan ng EC Pilipinas. Tapos, meron din tayong text messages between Attorney Ryan and yung RSVP number. Yung taong may hawak ng RSVP number, si Miss Ana Magnaye, na yun nga, hindi makakapunta si Ryan Kilala. Kaya sinabi niya doon sa RSVP number na si Ana Magnaye ang may hawak na hindi po ako makakadalo, si Ramil Madriaga na lang ang kakatawan dito sa EC Pilipinas. Tapos, meron din tayong text message mula kay Ramil Madriaga to Ana Magnaye, yung RSVP number na dadalo ako kapalit ni Attorney Ryan. So nakukumpirma nung mga ebidensyang yun na hindi talaga siya malapit. Hindi po ba? Kasi sinasabi niya, biruin mo, lalo na pagkatapos nung testimonya niya kahapon, ang daming pinagkatiwala sa kanya ng pamilya Duterte. Pero pagdating dun sa 2022 at pagkatapos niyang buuin itong EC Pilipinas na inutos lang sa kanya, 'di ba? Hindi siya naimbitahan dun sa inauguration. Kailangan niya pang maging proxy. Kailangan pang hindi maging available ni Attorney Ryan para lang makadalo siya. Tapos, isa pa, bakit niya naman kailangan pa ng imbitasyon kung ganun talaga siya kalapit sa pamilya na nagtatrabaho siya para kay VP Sara? Bakit niya kailangan ng imbitasyon? Kasi sabi niya, magkasama kami, sabi niya kahapon magkasama kami 24 hours sa kampanya. 'Di ba? Parang advance party kami doon sa mga lugar kung saan siya mga kampanya. Yun naman pala bakit kailangan mo pa ng imbitasyon? Hindi ba dapat kasama ka doon sa inauguration team or kahit man lang doon sa security team ng inauguration? 'Di ba? Kaya doon pa lang halata mo na nagsisinungaling tong mamang to. Pero, sige po. Admar, punta rin tayo dun sa iba pang picture na pinakita niya, yung pinakita niyang virtual meeting. Diba? Unang-una, yung virtual meeting na yon at makikita naman dun sa linabas kahapon, na hindi yun one-on-one meeting. Maramihan yun. Yung unang pinakita niyang virtual meeting, EC Pilipinas meeting yun with VP Sara. At ang mahalaga doon is si Attorney Ryan Kilala din ang nag-facilitate or nag-organize nung unang meeting na yon noong October or November 2021 with VP Sara. Si Attorney Ryan ang nag-text kay VP Sara at nag-request na paunlakan sila na mag-attend siya ng virtual meeting with EC Pilipinas. So, bakit importante yon? Kasi pinapatunayan nun na hindi talaga kilala ni Ramil Madriaga si VP Sara dahil kung oo, hindi niya kailangan dumaan kay Attorney Ryan para magkaroon ng virtual meeting with VP Sara. Pero ang nangyari po, ang testimonya at ang pinapakita ng ebidensya natin via text message is ang pinakiusapan ni Ramil Madriaga si Attorney Ryan Kilala na mag-request ng virtual meeting with VP Sara. This is the most anticipated smart security camera of the year. No internet connection needed. No wiring or complicated installation, and best of all, it's completely free to use for life. With your data never lost, developed jointly by the U.S. National Academy of Engineering and Caltech, this smart AI-powered camera connects directly to your phone. Even if you're on a plane, you can monitor your home 24/7 in real time, crystal clear, just like watching a live stream. It comes with a lifetime warranty, and if anything goes wrong within the first 10 years, we'll replace it for free. Super compact and packed with a high-capacity lithium battery, this camera can run for over 5 years, even without being plugged in. Here's the coolest part. It has its own built-in network. No need for Wi-Fi or any external internet, just pair it with your phone.
and you can check your live feed anytime, anywhere. And yes, the network service is totally free for life. Opo, so dahil ano lang yun eh, parang ilang minutes lang ata yung hiningi nun, mga 10 minutes lang atang hiningi ni Oo, Attorney tsaka, Kilala. naku, Admar, napakadami niyan, yung mga parallel support group. Napakadami niyan. Imposible talagang makilala ni VP Sara lahat ng sumusuporta sa kanya. At ang virtual meeting, yun talaga ang paraan para makipagkita sa mga supporters ng mga panahon na yun kasi may pandemya. Mm, mm, mm. Hindi naman nangangahulugan na dahil may virtual meeting, close na kayo, 'di ba? Or magkakilala kayo. Hindi, kundi yun lang talaga yung paraan ng mga panahon na yun na magkita-kita ang malalaking grupo dahil nga kailangan ng social distancing at nag-iingat yung mga tao na baka makakuha ng COVID sa labas ng bahay. Opo. Attorney, isa pa. Nakita ko... Teka, Sige bago po. natin maiwan yung virtual meeting na yun, Sige po. ito, balitang-balita naman dito sa SMNIs at sa ibang mga patas na media outlet, yung painting, kasi doon din nakuha yun eh. Akala ko yan yung painting sa likod mo. Baka bigay din yan ni Madriaga. Doon na nga sa painting po. Yun nga sana yung sunod ko na tanong po. Kanino ba talaga yung painting? Pwede ba natin maipakita yung painting? Pero ito, sagot naman nung may-ari. May-ari nung mismong painting. Sige po, attorney. Inangkin ni Ramil Madriaga yung painting. Sabi niya, ako ang nagbigay niyan kay VP Sara. Nagpapatunay na magkakilala kami. Pero, hindi pa ata siya tapos mag-testify. Lumantad na agad itong mismong artist na gumawa nitong painting na ito. At sinabi niya na ako ang gumawa nito at ako rin ang nagbigay nito mismo kay Mayor Sara noong 2021. So, imposible yung sinasabi ni Ramil Madriaga. Sabi pa ni Ramil Madriaga, ang gumawa niyan yung scholar ko sa Laguna. Sabi naman ni Miss Tanya Gaisano Lee, hindi po ako taga Laguna, hindi po ako scholar, taga Davao po ako. Napakayaman ni Madriaga, isang gaisano yung kanyang scholar. Mas mayaman pa siya sa mga gaisano. Pero ito ba ay kumbaga for sure hindi ito nasama doon sa perjury na ninyo na isampa. Bago ba ito? Bago itong akusasyon na ito? Bago 'yan. Bagong-bago 'yan. At yun nga, kung gaano kabilis niya dinagdag itong bagong kasinungalingan na ito, ganun din kabilis yung pagkalantad nung totoong nagbigay ng painting, di ba? At nakausap na natin siya actually at saka yung abogado niya at mukhang willing silang mag-execute ng affidavit para ito nga, mapatunayang nagsisinungaling to si Ramil Madriaga. Opo. Nabanggit ba ni Madriaga na siya daw ay isang sekretong empleyado? Nung linabas niya yung first affidavit niya noong November 29, 2025, or yung affidavit niya na may petsang November 29, 2025, sinabi niya, I work in the following government offices. Sinama niya dun yung PSG, Presidential Security Group. Pero, nagkaroon tayo with the help of Brigadier General Cabangbang, who is a former PSG commander. Siya po yung huling PSG commander ni Pangulong Duterte. Siya po yung PSG commander nung last 2 years nung termino ni PRRD. Sa tulong po niya, nakakuha po tayo ng certification mula sa Presidential Security Command, yun na po yung bagong pangalan ng PSG, na nagsasabi na walang Ramil Madriaga na naging empleyado, naging miyembro or konektado dito sa PSG or even dito sa PSC. So, hindi po totoo yun. Nung linabas naman po natin yun, bigla namang sinabi nitong si Madriaga or yung abogado niya, nalilito na tayo, na hindi naman ako
naging empleyado. Um, hindi ako naging empleyado, personal aid lang ako ni Pangulong Duterte, ni VP Sara, ganito ganyan. Pero wala po siyang katibayan eh. At saka kung sekretong empleyado siya, personal aid, wala sa listahan, sensitibo yung mga trabaho niya para doon sa mag-ama, bakit ka palaging may picture kasama yung amo mo na si VP Sara, diba? Di umano. Kung sensitibo yung trabaho mo, di syempre, ang dapat ginagawa mo, linalayo mo yung, dapat yung asta mo at yung social media presence mo ay hindi ka ma-identify dun sa boss mo, hindi ba? Pero itong si Ramil Madriaga, ang nakikita natin base dun sa mga social media pictures niya, super fan siya ni VP Sara, kaya hindi talaga nagtutugma yung kwento niya. Ang sabi pa nga ni Attorney Ryan Kilala actually dun sa testimony niya is, ang totoo niyan, may crush si Ramil Madriaga kay VP Sara. Kaya niya binuo yung isip kasi isa siyang admirer ni VP Sara. Kaya niya binuo yung isip para mapalapit sana kay VP Sara. Pero yun nga, kahit doon sa mga effort niya, hindi naman siya talagang nakilala nitong ni VP Sara to the point na hindi man lang siya naimbitahan doon sa inauguration. Yun nga po, at ang isa nga sa ipinakita nga nitong si Madriaga na patunay na never drive off immediately after filling your tank. What happens in those first few minutes is the reason your gas disappears so fast. If you own a car made after 2001, you need to hear this. I never post stuff like this, but I had to share. My parents live 600 miles away. For 2 years, they barely visited their grandkids because of gas costs. Then last month, they showed up 3 times. I asked my mom what changed. She pulled out this little device from her purse, smaller than a phone charger. She said, "We don't spend a fortune on gas anymore to see you. I thought their gauge was broken." She said, "Your brother-in-law told us about this device called Fuel Sync. It does something with the fuel system. I don't really understand it, but it works." My dad drove their car over, 1,200 miles round trip. The fuel gauge barely moved the entire trip. He drove around town for 3 days while they were here, still barely went below 3/4. They drove back home another 600 miles, and here's the crazy part. They drove here, stayed 3 days, drove back, and didn't need to fill up for another 2 weeks after that. The needle just doesn't move like it used to. That night, I had to look this up myself. I found thousands of videos and reviews online. People showing their fuel gauges barely moving after hundreds of miles, driving for weeks without filling up. That's when I found out what's actually happening. Every car manufactured after 2001 has these things called magnetic disruptors built into the fuel system. They deliberately scramble your fuel molecules into chaotic patterns before they reach the engine. So only 60% of your gas actually burns to power the car. The other 40% gets wasted straight out the exhaust as fumes. This isn't a defect or poor engineering, it's intentional. In 2001, automakers made a deal with Big Oil. They installed these magnetic disruptors in exchange for kickbacks on every gallon of wasted fuel. Your car is literally designed to burn through money. Fuel Sync was created by a former Ford engineer who got fired for trying to expose this. It uses something called electromagnetic molecular realignment, sends waves at exactly 847.3 nanometers that override the magnetic disruptors. It realigns the scrambled fuel molecules back into perfect formation. So your engine burns 100% of the fuel instead of just 60%. My mom showed me what they used to spend on gas every month. It was eating up a huge portion of their fixed income. Now their tank lasts for weeks. They're driving the same amount, maybe more because they're not afraid to visit anymore, but the gauge just sits there. They can finally afford to see their grandkids whenever they want instead of rationing trips. They had an extra one and gave it to me, said, "Just try it, you'll see." I plugged it into my car that night. Little black device, goes right into the 12-volt outlet like a phone charger. That's it. No installation. I commute 40 miles a day for work. Used to fill up twice a week like clockwork. 2 weeks went by. Still hadn't filled up. The needle barely moved. My wife thought I was lying to her. She didn't believe it until we plugged one into her car. Same thing, her gauge just stopped dropping like it used to. We did the math. Between both our cars, we were spending a fortune on gas every month. Now we're spending just $23 a month for 2 cars. The difference is insane, and my parents can actually afford to see their grandkids now without choosing between gas and other bills. My brother has one, my sister has one, my dad's best friend ordered 3. Our neighbor saw my parents visiting again and asked what changed. I explained it. He ordered 3 that day. Now half our street has them. You're not getting bad gas mileage because
na-close siya, eh yung birthday greetings, may ganon. Pero mayroong nag-collate nito ngayon sa ano sa Facebook. Maaari ba nating maipakita? Hindi, yung ano, maramihan, yung isang maramihan mismo. O ayan, marami po. May nag-collate niyan kasi nung pandemic, mahilig si VP na magpadala ng greetings. Ang sabi ko naman, kung ikaw ay close sa isang individual at babati sa iyo, ilalagay ka ba sa bond paper talaga na ganyan talaga yung ano mo, ipapakita yung pangalan mo? Di po ba, attorney? Totoo. At saka, yun nga, isa pa, actually, gusto kong makausap yan. Sino kaya ang bumuo niyan? Kasi kausap din natin actually yung tao sa opisina ni VP Sara at Mayor Sara noong mga panahon na yun. Siya yung in charge na mag-take ng videos. So, handa po siyang ibigay din sa atin itong mga videos. So, kaya nagtataka tayo, ba't biglang nasa public itong mga ito. But anyway, pero ano yan parang marami yan sa naka-online dati. Panahon pa kasi yun ng pandemya. And alam niyo naman po, tumatakbo rin po si VP Sara during that time na pagka presidente. So, naging part yan, yung pagbibigay din po ng greetings hanggang sa umabot pa sa punto na pati yung mga ibang mga nagpapagreet, nilabas na rin po nila yung kopya. Pero next ko po na tanong po, attorney, given dito sa mga mabibigat na mga allegation, meron pong mga lumabas din na impormasyon na wala daw kopya ang pangalawang Pangulo sa recent or obligado ba sila, ang komite, na magbigay ng kopya ng affidavit ni Madriaga pag lumabas dyan po sa Kamara? Meron po dapat. Narinig ko po kahapon si Chairperson Luistro na bibigyan ng kopya ang defense team. Mhm. So, inaantay po natin yan. Makikipag-ugnayan po tayo kay Attorney Michael Poa. Pero dapat meron po yan. Mm-mm. Admar, balikan ko lang kasi related tong mga topics na to. Itong birthday greeting, pati yung sinabi kong sikretong empleyado ka, Sige po. diba? Oh. Tingnan mo tong birthday greeting na to. Same principle. Kung secret, tawagin na nating secret agent. Kung secret agent ka ni VP Sara, bakit ka magpapabati ng ganyan? 'Di ba? Tapos, yung kahapon, sa supplemental affidavit niya, yung binasa niya, sinabi niya, 'di ba? Sinabi niya na nag-deliver siya ng mga pera in duffel bags gamit ang mga sasakyan. Tapos, pinakita niya pa yung gamit niyang sasakyan. Di ba? Parang meron siyang pinakita kahapon na parang blue na sasakyan, parang pick-up ba yun or parang 4x4 SUV type na sasakyan. Mm-mm. Ang masaklap, yun daw yung ginagamit niya pang deliver ng kotse, pero may sticker ni Sara Duterte dun sa magkabilang side ng sasakyan. So, you mean to tell me, di ba, nagdi-deliver ka ng confidential funds di umano, dapat sikreto yan, pero ang panghatid mo, sasakyan na may Sara Duterte sticker sa magkabilang side. Hindi ba katawa-tawa yun, Admar? Yun nga po, no? Parang meron pa lang sinabi ang ano, no? Meron pa lang sinabi ang Korte Suprema, attorney. Nakuha ko lang tong idea na ito. For sure nabasa mo na rin siguro ito. Yung naging pahayag kasi gusto sanang mag-question din ata ni Congressman Marcoleta, kung di ako nagkakamali. Diyan po sa ano, kay Madriaga po, no? Pero parang hindi siya pwede kasi kung kukwestiyonin siya, doon na daw dapat yan sa trial sa Senado, pwede, no? Pero meron akong nabasa dito, ang sabi daw ng Supreme Court, at maaari nyo ring ma-explain po, no, sa pagkakaintindi nyo po, attorney. Sabi dito pala ng Supreme Court, sinearch ko rin ito, sinabi talaga ng Supreme Court, evidence to be believed must not only proceed from the mouth of a credible witness, but it must be credible in itself in conformity with common experience and observation of mankind. Sabi ng
Supreme Correct. Court attorney. Correct. So, dapat may lohika dun sa, or yung pinakasimple is dapat kapani-paniwala yung paratang niya. Itong mga, yun nga, naghahatid siya ng pera, confidential funds, milyon-milyon, dapat sikreto, pero merong sticker ni Sara Duterte dun sa sasakyan niya, hindi ka panipaniwala. Kahit lang yung pinagkatiwalaan ka ng Pangulo ng Pilipinas at ng ikalawang Pangulo na bigyan sila ng proteksyon at mag-gather ng intelligence para sa kanila, kahit na meron kang criminal record, kahit na nakulong ka na noon for kidnapping for ransom, kahit na binansagan ka ng PNP as top 5 most wanted kidnapper, sa kabila naman nito, ang daming PSG, daming VP, SPG na handang magserbisyo para sa Pangulo at sa ikalawang Pangulo. Bakit nila sa iyo ipagkakatiwala? Hindi ba? Hindi talaga kapani-paniwala. Kasi 2016 pa, parang 'di ba, ang sabi niya 2016 pa siya unang nagsilbi. Ang daming mga kakilala ng mga Duterte before pa, kaya yun nga yung mga na nabigyan ng trust ng dating Pangulo at ng kasalukuyan, kasi yun yung napagkatiwalaan. Before pa nung 2016, maraming mga kakilala po. So, masyadong ang latest lang itong 2016, tapos ganun ang klase ng trabahong ibinigay agad sa kanya, attorney. Saka, yun nga, yung PSG kasi, yung PSG commanders ni PRRD, hindi siya kilala eh. Ang sabi niya, formally assigned daw siya sa PSG. So, wala talaga eh. Yung connection niya naman kay PRRD, ang sabi niya, si Roy Logoles daw nagpakilala sa kanya. Matagal na pong patay si Roy Logoles. Hindi na po natin siya matatanong. Si PRRD naman nasa ICC. So, hindi niya mapapatunayan na hindi niya mapapatunayan yung mga aligasyon niya at mahihirapan tayo. Buti na lang, maraming mga tao na malapit kay Pangulong Duterte na handang bigyan tayo ng impormasyon tungkol dyan kay Madriaga. And so far, ang sinasabi nila based on records and based on memory, wala talagang Ramil Madriaga na nakakasalimuha itong si Pangulong Duterte. Opo. Change lang ako ng topic. Alam ko po, huli na lang ito na topic. Alam ko po, hindi kayo yung abogado sa impeachment. Pero your thoughts lang bilang isang abogado. Hindi po ba yung Kamara ay parang magsisilbing fiscal o prosecutor po dito sa kaso na ito ng impeachment? Kasi ang pagkakaalam ng ating mga kababayan, for sure, na pag fiscal ka, kumbaga, hindi mo nga sila maririnig na magbibigay ng komento habang merong naghahain ng reklamo. Pero dito, tinuligsa yung pagpapasaklolo ng Vice Presidente sa Korte Suprema kasi nakita niya na may mali sa proseso. Pero yun pa yung kini-question pa, pati yung isang grupo ni Attorney Torion, pati yun, kine-question din bakit doon, karapatan naman ng bawat isa. Meron bang ganon? Or dahil nga sila yung kine-question sa kanilang pamamaraan, kaya kumbaga parang naging parte ng kanilang pagpapahayag yung nabanggit, attorney? Karapatan naman ng kahit sinong tao na tumakbo or humingi ng saklolo sa korte kapag inaabuso yung karapatan nila. So wala tayong nakikitang problema doon. Ginalang naman kahit na meron silang objection doon sa jurisdiction ng House Justice Committee or ng Kongreso. Nakita naman natin na nag-attend si Attorney Michael Poa kasi walang nakuhang TRO. So wala naman tayong nakikitang masama doon. Ang nakita kong masama kahapon is buong linggo bago yung hearing kahapon,
itong sila Congressman Terry Riton at yung mga kaugali niya dyan sa Kongreso, inaaraw-araw si VP Sara na umattend ka, i-confront mo si Ramil Madriaga para mapatunayan mo na nagsisinungaling siya. Hindi ba? Parang sinasabi, takot ka dito mo patunayan na nagsisinungaling si Ramil Madriaga. Pero ano pong nangyari kahapon? Pati yung mga miyembro ng House Justice Committee na gustong sukatin itong kredibilidad ni Ramil Madriaga, hindi rin pinayagan mag-probing questions. So, wala palang punto yung pagpunta ni VP Sara kung sakali. Kasi hindi naman pala niya matatanong itong si Ramil Madriaga ng mga tanong na magpapatunay na nagsisinungaling siya kasi bawal mag-probing eh. Hindi ka pwedeng lumabas dun sa affidavit. Pero ang katawa-tawa dun, ang mas nakakatawa pa, bukod dun sa nasabi ko is napaka-stricto ni Chairperson Luistro kahapon na wag payagan yung mga miyembro ng probing questions kasi daw dapat i-confine daw nila yung sarili nila doon lang sa impeachment complaint at yung mga naka-attach na mga dokumento. Pero bawal mag-probing questions pero inallow naman nilang mag-submit itong si Ramil Madriaga ng supplemental affidavit na hindi naman kasama sa impeachment complaint at mas mahaba pa yung supplemental affidavit niya doon sa original affidavit niya. Kaya kita mo naman na naglolokohan lang sila dyan sa Kongreso. Kasi pwede bang magsalita, halimbawa kung mag-a-attend ang pangalawang pangulo doon kasama ang kanyang mga abogado sa impeachment, pwede bang siyang magsalita at i-question yung ang si Madriaga doon, hindi nga makapagtanong ang mga kongresista? Hindi, yun nga yung punto. Diba? Parang sinubukan nilang ipahiya si VP Sara kasi alam nilang hindi dadalo para komprontahin itong si Ramil Madriaga. Tinawag na duwag, tinawag na challenge na pumunta ka dito para mapatunayan mo mismo na nagsisinungaling si Madriaga. Pero yun pala, hindi naman pala pwede. Ang ginawa nilang drama is bawat na pagkakataon na meron, di ba? Kunyari, tatanungin ni Chairperson Luistro, dumating na ba si VP Sara? Binibigyan natin siya ng pagkakataon. Kahit alam naman niyang hindi talaga dadalo si VP Sara, di ba? So, nagmoro-moro sila doon. Pero, mabuti na lang, at least sa aking pananaw, no? Ang karamihan ng Pilipino, hindi na naniniwala sa kanila. Tsaka, laging ipinapakita yung bakanteng lugar. Nandun yung pangalan na sabi ko, alam naman siguro nila na kumbaga meron nang side si kumbaga para sa kanya na kung sapat na, edi ipausad ninyo, bakit kailangan pa na magtagal. Pero balikan ko lang yung nabanggit ni ni Congresswoman Luistro. Sabi niya rito, kung walang kasalanan, simple lang, magpakita, sumagot. Yan yung naging pahayag. Pero nakita ko sa mga memes ngayon sa social media, yung pagtago ng kanyang asawa na inakusahan ng kasong panggagahasa, bumalik sa kanila. Ang dami pong parang nag-ricochet yung lahat ng mga sinasabi po nila against kay BP, sila po yung nababalikan po, attorney. Nakakatawa naman yung mga balik na yun kay Chairperson Luistro, pero hindi naman yun relevant dito sa usapin ng impeachment. Ang nakikita ko dito, and opinion ko lang to dahil hindi naman po tayo sumama doon sa mga petitioners sa Supreme Court na kini-question tong jurisdiction ng House Justice Committee. Yun nga, opinion ko lang to dahil hindi po tayo parte ng impeachment defense team. Ang iniisip kasi ng mga tao na pag sinabi mong due process, ang ibig sabihin lang nito is
susunod ka lang sa patakaran. Merong patakaran na dapat sundin na ayon sa konstitusyon at basta sinunod mo ito, okay na, may due process na. Yun ang sinasabi nila eh, 'di ba? Admar, yung first impeachment complaint kasi hindi naman yun dumaan sa House Justice Committee, 'di ba? Parang nag two-thirds vote sila kaya dumiretso sa Senate. Yun ang nangyari the last time, 'di ba? Pero anong sabi ng Supreme Court? Hindi kayo sumunod sa due process. Dapat binigyan nyo ng pagkakataon si VP Sara na sumagot or sagutin yung reklamo laban sa kanya. Yun yung isa sa mga ruling ng Supreme Court doon sa unang impeachment complaint noong 2025. So ngayon na nagkakaroon sila ng hearing dyan sa House Justice Committee at yun nga, binigyan nila ng pagkakataon sumagot si VP Sara, akala nila na complied na sila sa due process. Kasi sabi nila, sabi ng Supreme Court, bigyan ka namin ng pagkakataon. Ito na nga, binibigyan ka na ng pagkakataon. Ikaw ang humingi niyan, tapos ayaw mo pa rin magpakita dito. Yun ang sinasabi nila, di ba, Admar? Alam mo anong sagot dyan? Ang due process kasi hindi yan simpleng pag-follow ng procedural rules. Hindi yung porke binigyan mo ng pagkakataon yung isang tao na sagutin yung reklamo laban sa kanya, ibig sabihin, may due process na. Kasi, kaya may due process, kasi because of fair play. Kailangan, hindi lang sumunod sa tamang proseso, kundi kailangan may fair or patas na oportunidad. Hindi yung kumbaga parang paper compliance lang na sumunod kami sa procedure eh. So, may due process. Hindi. Ang sinasabi ng due process, kailangan patas. Bakit hindi patas? Isipin mo, itong mga miyembro ng House Justice Committee, ang obligasyon nila is alamin or suriin sa pamagitan ng mga hearings na to, kung may sapat na ebidensya laban kay VP Sara para iakyat itong articles of impeachment sa Senado. Pero ano pong nakita natin, bago pa man magsimula yung House Justice Committee hearings, nag-posing na po si Congressman Percy, Congressman Chel, Congresswoman Laila De Lima ng Mary Grace Piatos. 'Di ba ho? So ano pong fairness ang inaasahan nyo dito sa mga kongresistang ito? Hindi ba ho? Tapos sila Congressman Redon, dun sa mga pahayag nila at dun sa mga statement nila, sinasabi nila, lalabas namin lahat ng baho mo, 'di ba? Pumunta ka dito, wag kang duwag. Yan ba ang fairness? Clearly hindi fair, clearly prejudge, clearly pagtutulungan siya doon kung pumunta siya. So hindi siya yung due process na minamandato ng konstitusyon kasi hindi fair yung proseso. Opo, meron lang ako nakita ngayon dito sa social media mula sa post ng isang kilalang film and TV writer, siguro kilala mo rin ito, si Suzette Doctolerong. Sabi niya rito sa kanyang post, special daw pala si Madriaga. Advisor ni Digong sa madaling araw, bagman sa umaga, tagahawak ng flag sa tanghali, dami bank deposit holder after lunch, civilian officer sa hapon, assassin at coup plotter tuwing sunset at kidnapper sa gabi, nagtuturo pa yan, nakikipag-zoom meeting, tagapagligtas ni Mans, at gumagawa pa ng long letter na tila nobela. So kumbaga ang dami niyang kiniklaim. Ang comment naman dito ni Attorney Harry Roque ay mas matindi pa raw, tinalo pa daw yung mismong executive assistant ni PRRD na si Senador Bongo dati nung siya pa assistant. So, ang dami ng kanyang mga which is parang kung pagtagpi-tagpiin mo, hindi mo nga matagpi, attorney, yung kanyang mga claim na naging trabaho niya sa mga Duterte. Yun ang katotohanan dun. Ang mga ebidensya niya lang, ebidensya on
matters na hindi mahalaga. Like yung mga ebidensya niya, sa totoo lang, yung mga ebidensya niya, ang pinapatunayan lang nun is tumulong siya sa kampanya. Hindi naman po disputed yun eh. Alam naman na conceded na po yun na alam namin na si Ramil Madriaga ay tumulong sa kampanya ni VP Sara through itong ang Isip Pilipinas. Pero bukod doon, wala naman siyang napatunayang iba. Parang kahapon ata nagdagdag siya ng, yun nga, mga litrato, kasama niya si Ryan Kilala. Pero, kaya nga po, nasa affidavit na po ni Ryan Kilala yun, na magkaibigan sila ni Ramil Madriaga. Kaya nga po, nagkaroon ng connection itong si Ramil Madriaga kay VP Sara nang hindi inaasahan, aabusuhin pala. Diba? Pag gagawan pala ng kwento itong pagka-volunteer niya sa kampanya ni VP Sara. Opo. Pinakahuli na lang, madadagdagan pa ba? Magdadadag pa kayo doon sa unang naihain ninyo na kaso dito kay Madriaga po? May nabanggit na ba si VP Hindi pa namin napag-uusapan yan ni VP Sara. Pero ang nangyari kahapon, perjury yun. Kasi testimony yun under oath. Tapos sabi ko nga, puro kasinungalingan yun. So, yeah, posibleng mangyari yun na pasukan namin siya ulit ng panibagong perjury complaint. Admar, live ba ito? Yes po, yes po. Kasi baka hindi nabanggit sa mga taga-pakinig mo na bago ako sumali dito sa Zoom, nag-announce po si Claire Castro na sabi ni BBM na wala siyang kaalaman dito sa term sharing agreement Yun na nga sinasabi ni Ramil Madriaga at saka Meron pang sinabi si Senadora Amy kanina, nag-timeline din siya sa kung paano nila sinuyo, paano nabuo itong tandem ng BBM and VP Sara. Nag-declare, nag-ano din siya, ipinaliwanag niya, and at the same time, yun nga, ang Pangulo or sa panig ng Malacanang sinabing wala namang napagkasundo ang ganon. So doon sa mga testimonyang ganon, patunay na nagsisinungaling si Madriaga. So sana yung mga hindi naniniwala noon sa akin na talagang gusto namin mag-testify si Madriaga dahil mahuli siya sa sarili niyang bibig, hindi siya kailangan kumprontahin ni VP Sara para patunayang sinungaling siya. Sana naniniwala na kayo sa akin kasi nangyari exactly kung anong sinabi natin. Opo. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at panahon ngayon pong hapon na ito. Sa ulitin po, ingat po kayo. Maraming salamat, Admar. Thank you. Opo, ang ating